Hi guys! I know we are nearly over sa ating tag-init na panahon at darating na ang tag-ulan. But ito na ang last part ng ating summer series. This time, pag-uusapan natin ang iba't ibang klase ng heat insulation para sa ating bahay. Interesado? Well, panoorin mo ang video ito. Hi! Kuya Architect here! So, sa nakaraang video ay pinag-usapan natin ang iba't ibang paraan para ma-maximize ang pasok ng hangin sa loob ng ating bahay. Diniscuss din natin ang iba't ibang aircon na pwede mong pagpilian. At ang latest nga ay kung paano natin iiwas ang ating bahay sa direktang init ng araw. So, sa hindi pa nakapanood sa mga videong yon, well, you may visit the channel para panoorin ang mga yon pagkatapos naman ng video ito. At syempre, huwag kalimutang mag-subscribe at i-click ang notification bell para updated ka sa bago nating mga videos. So, sa video ito ay pag-uusapan natin ang 4 na most common and available na heat insulation dito sa atin. Mga heat insulating materials para sa ating bubong or sa ating mga pader. Ano-ano nga ba ang mga important details pag pumili tayo ng PE foam, mineral wool, insulated panels at mga expandable foams bilang mga insulating materials para sa ating bahay. So tara, simulan na natin ang usapan. How to choose heat insulating materials. Unang material, ang PE foam insulation. So ito na yata ang pinaka-common or kilalang material na pang-insulate sa ating mga bubong. PE short for polyethylene foam. Parang pinsan to ng polystyro or yung styrofoam na kilala natin. Mas dense at syempre kilala bilang effective na heat insulator. At commonly rin meron itong aluminum sheet or skin na naglalaminate sa mga foam na ito. May available na one side lang yung may aluminum skin, meron din namang double-sided. Yun yung mas mahal at mas effective. So makikita nyo insulation na ito ay double-sided or magkabilaan yung aluminum skin nito. Kasi yung shiny na part or yung parang silver na skin ng PE foam insulation sheet ay dapat nakatapat mismo dun sa bubong or naka-upward. So kung gagamit ka ng single phase na PE foam, makikita mo na yung foam sa underside. Again, dapat yung shiny side ay nakatapat sa bubong or upward at yung underside, yun yung foam. Unless, kaya gaya nito ay double-sided, so makikita mo may silver din na skin sa underside. Kasi yung silver or aluminum part na skin ng insulation na yun, effective yun mag-reflect ng init mula sa isang heat source. Kaya ito'y nakatapat talaga directly sa metal sheet. Anyway, ang common placement ng sheet na ito ay in between the roofing metal sheets at saka yung purlins. So nakaipit siya doon sa metal sheet at sa roof purlins. At nakasecure ito by GI wire or alambre at yung mga screw ng roof doon sa sheet ng bubong. So tandaan na dapat yung PE foam na insulation ay nakadikit talaga sa in-between ng bubong at purlins. Merong konting gap siguro dahil meron namang mga grooves or mga ribs yung bubong. Pero kasi ideal yun para hindi manuot yung init. Initially lang, doon na mismo sa insulation ay mapigil na nito ang pag-penetrate. May iba kasing nagtatanong kung pwede ba doon sa ceiling na ilagay yung insulation since hindi na nila nalagay yun in the first place nung ginagawa yung bubong. Well, hindi na ito magiging ganun ka-effective dahil nag-accumulate na yung init mula sa loob. Pag nag-accumulate na yun doon, magre-radiate na yung init na yun sa baba. Kaya, it is really ideal to put the PE foam at saka yung aluminum lining niya directly sa GI sheets or metal sheets ng bubong para hindi na umabot yung init sa loob at mag-accumulate pa. Ang isa sa advantage ng material na ito ay ang kanyang availability. Makakabili ka ng mga sheets na ito sa most ng mga hardware na malapit sa inyo. Siyempre, price-wise, among the 4 na i-discuss natin, ito yung pinakamura
Kaya again, availability and price, ito yung advantage niya. Ang downside lang ito is mas manipis siya compare sa other materials. Kaya medyo may effect ito sa kanyang heat insulating property. And then pag na-expose ito sa tubig, let's say nagkaroon ng leaking or butas yung bubong, pag nabasa ito ay lumalawlaw or nasisira, nagdi-disintegrate. Yun. Especially pag nainitan tapos nabasa, masisira talaga. Ganon. Pag hindi naayos ng installation yung bubong, kalaunan, pumasok yung tubig, at naiinitan, magiging brittle ito or nagiging marupok. Kaya dapat installation pa lang ng bubong ayusin na yung dapat isilant at dapat i-cover para again hindi ma-expose ang PE foam insulation sa tubig. So yun ang PE foam. Next one is the mineral wool insulation. So ano naman ito? So ang isang mineral wool ay gawa sa mineral fibers. Gaya ito ng fiberglass, but this time it is made of mineral material tulad ng rock or bato. At ito yung tinatawag na rock wool na insulating material. Hindi ko lang sure ang process kung paano nila ginagawa ang mineral rock into fibers. Ang material na ito ay karaniwang nilalagay in between the sidings of the double wall na exterior or interior wall. Meaning, pinapalaman siya doon. Hindi lang ito ginagamit pang walls, ginagamit din ito sa ceiling kasi di hamak na mas makapal ito sa isang PE insulating sheet. Ang mineral wool ay mayroong type na walang laminate at meron din namang gaya ng isang PE foam ay naka-laminate na silver skin sa kanyang surface. Bukod sa heat insulating property nito, maganda rin itong pang sound insulation. So by that, ideal din itong ipalaman sa mga interior partition gaya ng mga drywall. So para hindi kayo magkarinigan sa magkabilang kwarto, pwede nyo maglagay ng mineral wool na insulation para again hindi kayo magkarinigan dahil sa soundproofing property nito. Rin ay fire resistant, so hindi ka mag-alala kung merong sunog, dito madaling magliyab. At ito rin ay moisture resistant. Kung i-apply mo ito sa ceiling, dahil nga mas makapal ito na foam, ay magiging hindi maingay pag umuulan, meaning nire-reduce nito ang noise pag pumapatak or tumatama yung raindrop or yung ulan sa mismong bubong. So again, pag umulan, hindi masyadong maingay. So sa wall, typical itong application ay sa mga double walling, meaning to say, merong gap or merong hollow part yung ating walls dahil in between nga yun sa dalawang sidings. Commonly, merong gumagamit ng fiber cement board, piping board sa labas at doon sa isang side ay ganun din, piping board or yung common na metal sheet sa labas tapos piping board sa loob. So may gap yung dalawang materials na yun sa wall. So before natin i-close yung wall na yun ay nilalagyan muna natin ng insulation. So ito nga ay isang type ng pwede mong ilagay na insulating material, itong mineral wool. Ang common way ng installation ito sa wall ay medyo madali lang kasi sinasalpak lang o sinaslaksak lang ito para mag-fit doon sa mga gap or i-secure ng alambre sa mga studs. Ganon din sa ceiling, sinusuksok yung mga sheet foam nito sa in between ng gap ng mga roof purlins. So hindi ito directly na nilalagay underneath the sheets kasi makapal ito. So ang nangyayari is in between the again gap ng purlins ito nilalagay. At syempre sinisecure ito ng GI wire or ng alambre. Well, pwede rin ito sa concrete na wall kung may plano kang i-clad ito. Ibig sabihin, pag may konkreto kang pader at nais mo itong lagyan ng cladding gaya ng aluminum composite panels, piping board, or WPC, syempre may gap yun doon. Dahil nga lalagyan mo ng mga backing frame or mga battens. So yung gap na yun, pwede mo yung i-fill
ng mga mineral wool para again hindi directly yung absorption ng heat from the cladding to the main concrete wall para hindi masyadong mabilis yung pasok ng init mula sa labas. So compare nga sa isang PE foam ay mas effective ito in terms of heat insulation property at mas durable din ito. Kaya nga lang less available ito compare sa PE foam. Hindi ito basta-basta nabibili sa mga hardware. Kailangan mong maghanap na nagsusupply nito. At kailangan mong extra ingat pag nag-i-install nito dahil yung mga fibers na yon ay nakaka-irritate ng balat at nakakasama sa baga pag na-inhale mo. So, kailangan mo mag-mask pag nag-i-install nun at mga protective gear. So, yun yung mineral wool or rock wool na heat insulation material. Hi guys! Bago tayo mag-continue sa ating topic, makikisuyo lang ako sa inyo. Kung nakakatulong ang mga ginagawa kong video sa inyo at na-appreciate nyo ito, one way to give back at masuportahan ako ay ang pag-visit nyo sa aking bagong gawang channel. Ito yung Kuya Tours and Trivias, kung saan mayroong mga virtual tours tayo sa iba't ibang lugar dito sa Pilipinas at hopefully soon sa abroad. Bukod sa mga tours na ito ay meron din tayong matututunang konting trivia and history about these places. Kaya kung di naman kalabisan at di nakakaabala sa inyo, baka naman pwede kayong bumisita sa ating Kuya Tours and Trivia na channel at syempre panoorin ng ilang videos at mag-subscribe. Malaking tulong ito para sa akin. Maglalagay ako ng link sa description at sa comment below para mas mabilis nyong mapuntahan ito. Thanks in advance. Subscribe na yan. So, going back sa ating topic. So, ang sunod na heat insulating material na ating i-discuss ay ang PU insulated panels. PU meaning polyurethane. Generally, kamag-anak din ng PE foam. Pero again, mas rigid ito. Ang mga PU panels ay made of PU foam as insulation ito. And sandwich between two materials or single surface material gaya ng plastic. Or yung common dito ay made of GI sheets or metal sheet. So basically, pag bumili ka ng material nito ay meron ka ng metal sheet na may kasamang insulating foam underneath. So magkadikit sila. May mga nabibiling panels na may lapad na 0.9 to 1.2 meters. Again, yung width niya. Yung kapal, magkasama yung sheet tsaka yung insulating foam ay 0.10 meters. Dahil nga isa itong metal sheet panels ay pwedeng i-customize yung length nito o yung haba. Depende na lang siguro sa supplier. Well, compare sa PE foam at dun sa mineral wool, masasabi nating uniform yung thickness ng insulating foam ng panels na ito. Plus, dahil nga nakadikit na ito sa metal sheets sa installation, mas easy na lang ang pagkabit nito. Hindi mo na kailangan ng maraming alambre para i-secure ito sa metal sheet or sa purlins or sa mga stud frames. So, bukod sa roofing application, ay pwede rin itong i-install sa wall. Yung mga masasabi nating metallic na mga finish or yung metal clad na wall na mga structure ay pwede rin to. Just like mineral wool ay may sound insulating property din ito. So again, pag pumapatak yung ulan at itong gamit mong panels ay medyo hindi mo naman rinig yung ingay na dala ng ulan. Mas durable din ito compare sa isang PE foam. So dahil nakadikit ito sa isang metal panel or sa roofing panel, ang pagkaka-install nito ay by overlap or may part doon na nag-o-overlap at doon ini-screw yung part na yon para again ma-install mo sa roofing frames or sa wall frames. Kailangan mo ng mas mahahabang screw para ito dumikit sa mga framing niya. Rin sa major advantage nito ay ang faster installation kasi lang hindi mo na kailangan mag-separate installation ng metal sheets tsaka yung insulation niya dahil nakadikit na yung insulating foam mismo dun sa sheet. Kaya mas mabilis na ang pag-install nito. At gaya ng isang PE foam ay medyo may issue ito pag na-expose ito ng matagal sa tubig.
So, iwasan natin magkaroon ng leak or butas yung ating bubong or yung ating mga walls para yung moisture ay hindi pumasok at baka ma-damage kasi ang insulating foam nito. At dahil nga 2-in-1 na ang panel na ito, ay masasabi nating mas mahal ito compare sa mga yung dalawang na-discuss natin earlier. So, yun ang PU insulated panel. Last sa i-discuss nating heat insulating material ay ang mga expanding foam. So basically, isa itong insulating material na ina-apply by spraying. Well, just like its name, after mo spray ay nag-i-expand ang material na ito. Spray, expand. So expanding foam ang tawag. So from being in a canister, after spraying, na-expand ito to fill up the gaps in between sa mga surfaces or sa mga part ng bahay na gusto mong i-insulate. Isa sa common na foam na ginagamit sa isang expanding insulating material ay ang PU foam. Kaya dun sa na-discuss nating insulated panels. But this time, mas flexible ang application nito kasi ikaw ang magkocontrol kung saan mo ilalagay or i-spray yung expanding na insulating foam. Kung hindi mo pa gagamitin, storage-wise ay may advantage ito kasi nakalagay lang ito muna sa canisters. Hindi ka mahihirapan mag-store. Plus, kung gagamitin mo na ito, unlike dun sa mga rigid na mga foam, ay ma-apply mo ito sa mga sulok-sulok o sa corners na hindi naaabot ng ibang insulating foam. Kaya, again, mas flexible ito. Again, dahil gawa rin ito sa PU foam, bukod sa kanyang heat insulating property ay may soundproofing property din ito. Ang isa lang sa downside nito is time consuming yung paggamit nito, especially kung mag-a-apply ka sa larger areas. Unlike dun sa mga nauna nating i-discuss na ilalatag lang or ikakabit, dito kasi ini-spray mo isa-isa yung gap para ma-fill yung mga gap na yon. And may tendency na hindi maging uniform yung kapal ng expanding foam, lalo na pag dito sa isang banda hindi mo na-applyan ng marami at doon ay marami. Meaning to say, hindi magiging consistent yung kapal, na a-affect din ito yung heat insulating capabilities ng material na ito. At medyo messy yung initial installation dahil nga hindi naman kontrolado yung pag-expand ng foam na ito. May mga extra debris na magre-result at kailangan mo yung i-cut. So, expanding foam. Ito yung insulation na nag-expand pag ina-apply. Generally, yun na yun. So, yun yung 4 na most common insulating materials para sa init dito sa atin. Well, sana nakatulong ang video ito. Anyway, again, one way to support this channel ay ang pagbisita sa ating bagong gawang channel, ang Kuya Tours and Trivia. And of course, again, pwedeng panoorin ang ilang videos at syempre, mag-subscribe. So again, check nyo lang yung description at yung comments below for the link. Like, share, and subscribe. Ulit, maraming salamat at kita-kita tayo dun sa ating kabilang channel. Thanks and bye!